Men in uniform. Namimiss nyo na ba siya? Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! O tara't pawiin ng lumbay sa mga eksena niyang pantanggal umay. At nang iyan ating silipin, mga kwelang eksena, halina't makisaya. Nang minsan ang dating Pangulo ay magbigay ng paalala sa pagtago ng arma sabay mag-ingat sa pagdala at baka raw ay may maputol pa. Sundin na lang ninyo yung style na dito ilagay sa... Pero bantay kayo kaya kung dito sa gitna, dyan nila nilalagay sa gitna eh. Ang baka nakalimutan mong ilak. Kung mawala yung utin mo, magpakamatay ka na lang rin. Balik patay ka na niya. Aanhin mo nga naman ng madaming medalya kung si Junjun ay wala na. Kasi ka pa, purma ka pa. Medal of Honor, Valor. Tapos wala ng utin. Bali, wala na yan. Diba? Tuloy mo na. Good vibes naman ang hatid nitong ating susunod na eksena. Tagaktak ang pawis ni Chavit Singson nang ma-hotseat siya. Sa kanyang Hokage moves na sana, pati dating Pangulo ay updated sa ginawa niya. Narvacan Municipal Mayor Luis Chavit Singson, Sir. Sir, you have my deepest respect. Pero ito si Bong, pinapanood niya yung gimmick mo doon sa... Sabi niya, tignan mo talaga si Chavit. Oh. Sabi ko, huwag mong gawin, baka hindi totoo yan. Totoong patulog-tulog siya, pero... At dahil gimmick ni Chavit ay nagmintis, better luck na lang next time and May the next mission be accomplished. kilala ng marami si Pangulong Duterte bilang matapang at tigasin. Pero hindi alam ng iilan na siya ay minsan nang lumambot rin. Ako, bakla ako noon. Sinong bakla dito? Walang yan. Sino ba? Nag-admita na nga ako eh. Bakla man ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Di kalaunan, pagiging malambot ay nalabanan nang si Mutya ay kanyang maibigan. Pero nagamot ko ang sarili ko. Nung nakita ko si Mutya, sabi ko ito na. Naging lalaki ako ulit. Umandar na naman ang walang prenong banat ng dating Pangulo. Gagawin daw niyang assistant president si Leni Robredo pag hindi nanalo. Kung hindi siya manalo, sabi ko si Leni Robredo, kung gusto lang niya, assistant president. Bakit si Lenny? Ay ako sabihin, nahiya ako. Ang dahilan, Maganda siya. Maganda siya. President. Maganda talaga Sir, siya. parang vice president na yun, di ba? Assistant president. Basta maganda siya. Anong magiging role ng isang assistant president? Secret. pero wag daw seryosohin dahil nanggo good time lang daw ang dating Pangulo. I'm sorry. It's really for I Lenny. hope Lenny, do not be offended. I'm just shooting the breeze with these guys. Kasi interesado sila kasi they're too fixated about UNP. So sabi na, wala naman ako maibigay na position because sabi ko na lang assistant president. Kung okay sa'yo, okay man rin sa akin. Sa ilang taon ng kanyang panunungkulan, may mga uninvited guest na hindi inaasahan. Bigla na lang susulpot kahit na walang pahintulot. Kaya maski noon pa, talagang may away na ako sa pare. Ganitong langaw na ito. Utos man nila ito. Kanina pa yan sunod na sunod sa akin. Naligo naman ako, yung mga buang. Umalingaw-ngaw naman itong ating visitor number 2. Lente nga taga
Bakulod neng. Kuladala ka ng toko dito. Itong ating visitor number 3 ay masyadong istorbo. Kumapit ng maigi, baka dumapo ito sa inyo. Same with Jaime Marcos. I think you know better than I do. Alam naman nating si PRRD ay may kaedaran na. Kaya sa panayam na ito ng GMA7, edad ang topic ng istorya. May tatay ka? Oo. Anong taon siya namatay? 74. 74 ako ah. Kung bibiro dyan, ma'am. Wala, tatay niya yun. Sinadya mo siguro. Nang tanungin si PRRD kung sino ang paboritong anak niya, tila bilang ng kanyang anak ay nalimutan rin niya. Mr. President, sino ang paborito niyong anak? Silang tatlo. Mr. President, Apat. Ano? Okay. Teka, okay lang. Take two. Sino ang paborito niyong anak? Ayun ang mga biglaan. Apat. Apat. Nang mapunta ang usapan sa pagiging valedictorian, dating Pangulo sa pag-aaral ay chilang. Took me 7 years sa high school. Oh, panak ba yun? Sabi ng nanay ko, Rodrigo, ang teacher yun eh. Wala ka na pag-asa sabi ko siya, 75, 72. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, hulog ka ba dyan? Mandahan lang. Kahit para maging kargador sa pantalan ay okay lang daw basta may bigayan. Si kargador, gusto mo? Sabi ko, basta bayaran lang ako, sige karga ko. Okay naman yan. Talaga namang bilog ang mundo. Ang ninanais na maging kargador ngayon ay isa ng Pangulo. Doresa sa valedictorian, pag-graduate. Puro yan sila valedictorian. So tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Di ba? Kapag si PRRD na ang nagsalita, mga kwelang kwento ay talagang hindi mawawala. Pag na may namatay na pulis, isa lang ang pastor noon na pulis. Karyaga. Every time na may namatay na pulis, kay hugot kaya ang cemetery dito, di ba? Walang karag-karag na isang kung wala doon sa taas ng mga puntod purpan. Tidog sa tapos ng sabi niya, "Men in uniform." Kasayo ba na ito magmulto? O talaga yung may pa-shaking pa sa nang... Abay syempre, si PRRD ay hindi pa nakontento. Isa pa nga ng iyong kwento. Men in uniform. Murag itakig.